Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang bayad na libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin po today's reflection, no, ang mabuting balita. Sa araw nito, marami ka bang alalahanin sa buhay na tila ba hindi ka na umuusad, tinatamad ka na, wala ka nang gustong gawin. So, sa panahon po natin ngayon, napakarami talagang alalahanin sa buhay. No, nandyan na yung kahit mismong sa bahay. Ano ba yung mga alalahanin natin? Yung pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, no? Pambayad sa bahay, internet, pagkain, at kung ano-ano pa. At kung may estudyante ka pa nag-aaral sa private, tuition fee, problema pa sa relasyon, kung may sakit pa sa kamag-anak o kapamilya, napakarami po, no? Dagdagan mo pa ng mga problema sa social media. Makita mo ang daming nag-aaway. Dagdagan mo pa yung issue ng ating bansa sa flood control corruption. Ang dami po talaga ng mga negative na nakikita natin. Pero kung ito iisipin natin lahat at siseryosohin mo, ang mangyayari sa'yo, parang matituliro ka lang. Parang wala ka nang gustong gawin, puro na lang negative. Ano ba sabi ng ating Panginoong Yesus dito? Ayon sa Mateo chapter 6 verse 27. At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay. So, meaning to say, ang sabi ng ating Panginoong Yesus, hindi madadagdagan ng buhay mo, no? Kahit isang siko lang, o kahit isang oras lang, isang araw lang, hindi mo yan madadagdagan ng buhay mo. Sa dami mong iniisip. Kaya wag po nating tambayin yan. Tuloy lang natin ng buhay. Nandyan po ang ating Panginoong Yesus na handang tumulong, handang gabayan tayo. Huwag tayo masyadong paapekto sa mga nangyayari sa ating mga kapaligiran. No? Lalo na yung nangyayari sa social media. So kung ano yung dapat, tuloy lang po natin. Kung anong nararapat, yun lang po ang gawin natin. Parang hindi tayo nade-defocus. No? Kahit makarinig man tayo ng negative, hindi maiwasan yan dahil lahat po tayo umahawak ng cellphone pagkagising pa lang, di ba? Kung ano-ano ng mga nababasa natin mga negative, papasok lang dito, ilabas mo na lang sa kabilang tenga. So, anong unahin natin? Yung paggising pa lang natin, magpasalamat na tayo sa Diyos at magbasa tayo ng mga Bible verse. Pagkatapos tayong makapagbasa, ako ginagawa ko na yung morning prayer, magbasa ka, magdasal ka, tapos i-share mo po. Para yung mga nagising ng maaga at tumingin ng cellphone, di ba? Nabasa nila. Imbes na mga marites ang kanilang babasa, imbes na negative, imbes na problema, mabuting balita po. Para at least, di ba, good vibes kagad. Di ba, yung moral sa espiritu natin, siya po kagad ang mangibabaw. Di ba, kasi kung yan ang inuuna natin, tapos makabasa tayong mga negative, wala na po yan. No? Tuloy lang tayo kung may kinakaharap tayong problema. Tuloy lang. Kasi normal lang naman po ang magkaroon tayo ng problema. Hayaan lang natin, hanapan natin ng solusyon. Siyempre, pagdasal po natin. Yun ang pinaka-effective at ano mo lang, di mo namalayan, na solusyonan na pala ng ating Panginoong Jesus. Kumbaga, kumikilos na siya, gumagalaw na siya, habang nandyan yung mga problemang kinakaharap natin. Huwag ka lang mawalan ng pag-asa, kapit lang at patatagin mo lang ang iyong pananampalataya. Ay, tsak yun. No? Pagkakalob sa'yo ang kalakasan. Hindi ka niya pababayaan na ma-defocus, no? Na masira ng mga negativity sa iyong paligid. So, yan po no, ang ating laging ilagay sa ating puso't isipan sa araw-araw. No? Pagkagising pa lang natin, unahin na natin yung morning prayer, panalangin, pasasalamat, para hindi tayo kagad. Kasi mabigat po yan, no? Pag binasa mo kagad yung mga balita sa social media ng mga negative, maano ka po na madadala ka na, parang ubos na kagad yung energy mo. Hindi ka pa bumabangon, no? Hindi ka pa bumabangon, nangihina ka na. Kaya yan po ang ating laging isipin
at gawin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya sa mga kapatid nating nanonood sa aking vlog, may problema sa pamilya, negative, kalusugan, negative, at sa financial, negative, isipin nyo lang po, no? Na ang Panginoong Yesus ay nandyan para sa atin. So tayo po manalangin, Lord, bless niyo po mga kapatid namin ngayong nanonood sa aking vlog na may problema sa karamdaman. Ipuin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung niloloobin. Ganoon din po sa mga pamilyang nagkakasira o nagkakagulo dahil sa negative na hindi pagkakaunawaan. Ipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagpumbaba, mapagpasensya at higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. At ganoon din po sa financial na lagi namin pinoproblema dahil sa pangangailangan ng aming pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahinahan at kasalanan. Lahat ng itiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much, man. God bless.